Ito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaaring ituloy ng Senado kahit nakareses ang sesyon, ayon sa isang legal expert. Senate President Chis Escudero maagang tumanggi na umupo bilang pangalawang pangulo sakaling mapatalsik si VP Sara. Eroplano na bumagsak sa Maguindanao del Sur, inupahan ng US para sa intel at surveillance support. Sa MBC TV correspondents, Korean vessel nagkaaberya sa karagatan ng Ilocos Norte. Mga crew nasagip. Sa MBC TV Sports, Northport at TNT pasok na sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Sa Showbiz Spotted, abo ni Meteor Garden star Barbie Sue na iuwi na sa Taiwan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Hindi hadlang ang session break ng Kongreso para hindi gumulong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng isang legal expert, hindi sakop ng recess ang non-legislative function ng Kongreso. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulias. Maaari pa ring mag-convene ang Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtatapos na kanilang sesyon. Ayon sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa, alinsunod ito sa tinatawag na jurisprudence ng Supreme Court na nagsasabing kahit nakareses na ang Senado ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Paliwanag ni Cayosa, maaari umanong hindi natuloy ang kanilang legislative function pero nagpapatuloy pa rin ang kanilang non-legislative function. Kabilang na niya rito ang kanilang pag-upo bilang hukom sa impeachment court. Bukod dito, mahalagaan niyang isyu ang tinatalakay gayong ang pinag-uusapan ay ang pagpapatalsik sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi natin alam kung ano ang rason nila dyan, pero there's nothing to prevent the Senate na mag-reconvene at umupo ng impeachment court. There's nothing to prevent the Senate from sending the articles of impeachment kay Vice President Sara para mabigyan naman siya ng 10 araw para sagutin yan. Bukod dito, naniniwala si Cayosa na lalo lamang lalala ang hidwaan sa pagitan ng mga taga-suporta at kritiko ng mga Duterte at magdudulot lang ito ng instability sa bansa kung sa Hunyo pa uumpisahan ang impeachment trial. Hindi anya magandang tignan sa international community at makakaapekto rin umano ito sa foreign investors sa bansa. Matatandang iginiit ni Senate President Chis Escudero kahapon na walang mangyayaring impeachment trial sa panahon na nakabakasyon ng Kongreso para sa kampanya sa 2025 local at national elections. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matipid at mailap namang sumagot sa media si Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Escudero, hindi ito interesado sa posisyon kung sakaling tuluyang mapatalsik ng Senado mula sa pwesto ang bise. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi daw interesado si Senate President Francis Chis Escudero na maging Vice President kung sakali at tuluyang matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Escudero, ayaw niya itong pag-usapan ngayon, lalo na't uupo sila bilang mga hukom sa impeachment court. Ngunit sa kanyang paliwanag alinsunod sa batas, kung magtagumpay ang impeachment proceedings laban sa ikalawang Pangulo, ay maaring pumili ang Pangulo ng kanyang Vice President sa Senado at Kamara de Representantes. Lahat ng mga maedad 40 pataas ay kwalipikado kaya't lahat ng 23 senador ngayon ay pasok sa listahan ng mga pagpipilian. Kapag nakapili ang Pangulo ay kailangan itong magkahiwalay na pagbotohan pabor ng 2/3 ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang panig sinabi ni Escudero na may dahilan itong personal kaya ayaw niyang maging Vice President. Senator below 40.
So sir, qualified ka nga? No, hindi ako. But lahat ng senador ay qualified at yung mga mambabatas na 40 and above ay qualified. Yun yung pool ng qualified na mga taong pwedeng i-nominate. Kung i-nominate ka sir, open ka na maging vice president? Ayokong pag-usapan yan because it's unfair. We will be sitting as an impeachment court. Pero sa totoo lang, mamaya sabihin ko sa iyo kung bakit ko ayaw. Matatandaan na nang napatalsik sa pwesto si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 at naging Pangulo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay pinili nito si noon ay Senador Teofisto Ginggona Jr. bilang kanyang Vice President na pinaboran ng Kongreso. Dagdag ng paliwanag ng Senate President, ang impeachment laban sa isang opisyal ay kasong administratibo na ang parusa ay pagkatanggal sa pwesto at habang buhay na pagbawal ang kumandidato o maitalaga sa anumang posisyon sa gobyerno. Kaya't sa mga opisyal, gaya ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, ay mas pinili nitong nag-resign bago pa man nagsimula ang impeachment trial laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda pala sanang magsagawa ng intelligence at surveillance mission nang sumadsad ang Beechfort King Air 300 aircraft sa Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa US Indo-Pacific Command, malabo na rin sa ngayon na may makaligtas pa mula sa malagim na insidente. Narito ang report ni Edniel Parosa. Kinumpirma ng United States Indo-Pacific Command na kinontrata ng militar ang eroplanong bumagsak sa Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa US Indo-PACOM, magsasagawa ng intelligence, surveillance at reconnaissance support ang Beechcraft King Air 300 aircraft na galing Cebu patungong Cotabato City. Wala rin umanong inaasahang nakaligtas sa eroplanong lula ng isang US military serviceman at 3 defense contractor, lalo't inulat na sa DZRH News. 4 ang nasawi sa insidente. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Indo-PACOM, lalo't nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Pero sabi ng hanay, resulta ang misyon mula sa hirit ng mga kaalyado sa Pilipinas, salig sa security cooperation ng dalawang bansa. Una nang inulap ng US Embassy na kinontrata ng kanilang bansang naturang eroplano. Samantala, sa ibang usapin, nagkausap sa unang pagkakataon sa telepono ang Defense Chief ni US President Donald Trump, si Pete Hegseth, at DND Secretary Gilbert Chodoro. Natalakay ng dalawang lider ang importansya ng deterrent sa West Philippine Sea at pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero wala pang opisyal na pahayag o reaksyon ang AFP maging ang DND sa nangyaring air crash sa Maguindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang binatbat ang Pilipinas pagdating sa Chinese monster ship na umaaligid sa West Philippine Sea. Pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos, kulang sa aircraft at marine forces ang bansa para itaboy ang foreign vessel sa ating karagatan. Narito ang report ni Let Narciso. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na puwersa ang Pilipinas para paalisin ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, walang aircraft carrier na may destroyer, frigate at submarine ang bansa na maaaring i-deploy para itulak palayo ang monster ship. Sinabi rin nito na pagdating sa palakihan at paramihan ng barko, malayo ang Pilipinas sa China. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatili ang polisiya ng pagtatanggol sa sovereign territory at territorial rights sa ating exclusive economic zone at pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino. Patuloy din anyang ipadadala ang mga barko sakaling may mamataang foreign vessel sa ating karagatan kahit pa ito ay banggain, bombahin ng tubig, i-laser o harangin. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng basketball, aabante na sa semifinals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup ang TNT Tropang Giga at Northport Batang Pier. Parehas na tinapos ng dalawang koponan ang kanilang quarterfinals match kagabi at naghihintay na lamang sa magiging resulta ng mga do-or-die match ngayong araw. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pasok na sa semifinals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup ang TNT Tropang Giga at Northport Batang Pier. Tinalo ng TNT ang guest team na Eastern with 109-93 final score sa quarterfinals sa pangunguna ni Governor's Cup Best Import Ronde Hollis Jefferson. Nakapagtala si RHJ ng huge 31 points, isama pa ang 15 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Hindi rin nagpauli sa scoring si Reynang Batak listing 18 points, habang nakapag-deliver naman ng 16 markers ang veteran guard na si Jason Castro at 15 naman mula kay Boy Eram. Sa ngayon, naghihintay na lang ang TNT kung anong team ang magwawagi sa labanang Converge at Win or Shine sa quarterfinal matchup kung saan lamang ng isang Fiber Xers. Samantala, sa ibang laro, aabante na rin sa semis ang Northport Batang Pier matapos talunin ng Magnolia sa best of 3 quarterfinals match. With nail-biting 113-110 score, minarkahan ng Northport ang kanilang unang semis appearance makalipas ang 6 na taon at ang ikatlo sa kanilang buong franchise history. Sa third quarter, nagsimulang uminit ang laro ni Kadam Jack para maitala ang explosive 30 points, 10 rebounds, 5 steals and 3 blocks. Naghihintay na lang din ang Batang Pier ng resulta sa tapatang Meralco Ginebra sa quarterfinals kung saan lamang naman ang Gin Kings. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Vice President Sara Duterte nagpatawag ng Talk to the Nation sa MBC TV Global kasunod ng Estados Unidos. Bansang Argentina kumalas na rin mula sa World Health Organization. Sa Showbiz Spotted, Yen Constantino at Yan Asuncion sinariwa ang kanilang pagmamahalan sa kanilang 10th wedding anniversary. At sa trending and viral show, Shih Tzu na isang certified daddy's girl kinagiliwan online. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan dito sa MBC TV Network News. Kasunod naman ang pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya sa Senado, binasag na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang katahimikan at nagpatawag ng isang Talk to the Nation nito lang umaga. Ang mga detalye sa kanyang pagharap sa media, tinutukan live ni Henry Uri. Henry? Naging mahinahon lamang at walang maaanghang at mabibigat na salitang binitawan si Vice President Sara Duterte sa naging pagharap niya kanina sa kanyang Talk to the Nation at maging sa pagsagot niya sa tanong ng ilang mga kasamahan natin sa hanap buhay. Sa ganap na alas 11:17 kanina, nagsimula nga ang kanyang Talk to the Nation at ang mga pawang binanggit lamang niya na nakangiti ay tungkol sa kanyang impeachment trial na kakaharapin ngayon sa Senado. Ang masasabi lamang aniya ay God bless the Philippines. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga suporte na nagdarasal sa kanya at hindi man ganong idinitalye pero sinabi nito na pinaghahandaan na rin niya at ng kanyang mga abogado ang possible impeachment proceedings sa Senate of the Philippines. Marinding itinanggi nito na wala siya o itinanggi nito ang bintang sa kanya tungkol doon sa assassination plot sa pamilya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ng pangalawang Pangulo, wala siyang binabanggit na i-assassin niya or papatayin niya ang Pangulo at ang Speaker. Ang tangi lamang nabanggit niya noon ay kung mamamatay siya, ay may pinagbili na rin siya na ipapatay ang mga taong magpapapatay sa kanya. Kung tatakbo naman ito sa susunod na eleksyon, sinabi niya na hihintayin muna niya ang numero o ang mga survey na lalabas. Pero nauna na rin sinabi ng pangalawang Pangulo na seryoso niyang kinukonsidera
ang pagtakbo sa 2028 elections dahil na rin sa kalagayan ng bansa, pero aantayin din daw niya ang magiging resulta ng mga data survey. Nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa Iglesia ni Cristo, bagamat hindi pa rin niya nakakausap daw ang mataas na pamunuan ng Iglesia, ay nagpasalamat na ito sa ginawang rally kamakailan sa Luneta. Kung tungkol naman sa pag-akto bilang abogado ng kanyang amang si dating President Rodrigo Duterte sa magaganap na impeachment trial, sinabi ng pangalawang Pangulo, nakakausapin niya ang kanyang ama na kung maaari ay huwag na munang mag-abogado sa kanya dahil matanda na ito at masyadong matrabaho at matindi ang kinakailangang preparasyon para sa impeachment trial. Sinagot din ng pangalawang Pangulo ang tanong kung nakabalik na ba sa kanyang opisina ang dati niyang Chief of Staff na si Undersecretary Zuleika Lopez. Sinabi nito na nag-leave lamang dahil sa sakit, pero ngayon ay bumalik na ito sa Office of the Vice President. Sabi rin ng pangalawang Pangulo, hindi siya nakaramdam ng anumang pagtataksil mula sa kanyang mga kaibigan, bagamat marami siyang mga kakilalang politiko na bumaligtad at pumirma sa impeachment trial na inihain ng Kongreso sa Senado. Sinabi nito na wala siyang nararamdamang anumang disappointment ng pagtataksil dahil wala raw naman siyang maikukonsider na inner political circle, bagamat may mga kakilala siyang politiko. So, halos isang oras din ang itinagal ng kanyang Talk to the Nation at ng kanyang pagsagot sa mga katanungan ng media. Pero ang buod lamang ito, muli niyang inulit sa lahat ng nangyayari sa kanya, ang masasabi lamang niya ay God bless the Philippines. Wala sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ako si Henry Uri para sa MBC Network News, para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Sa iba pang balita, binalaan naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ng instant termination mula sa serbisyo ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP na mapapatunayang sangkot sa iligal na pagbebenta ng fire extinguishers. Narito ang report ni Rovic Manuel. Mariing nagbabala si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP na iligal na nagbebenta ng fire extinguishers sa mga negosyante para makapasa sa fire safety clearance. Ayon kay Remulla, on the spot nitong tatanggalin sa serbisyo kung may mahuli o report siyang matanggap sa iligal na pagbebenta ng naturang kagamitan. Kalokohan aniya ang gawaing ito dahil pinahihirapan lang nito ang mga negosyong nagbibigay ng trabaho habang pinagkakakitaan nila. Kasabay nito, nagpaalala rin ng kalihim sa mga local chief executives sa Cebu sa isang aktibidad na dinaluhan ito doon na agad na ireklamo sakaling may illegal na gawain at delayed na pag-issue ng fire clearance ang BFP. Base sa BFP Memorandum Circular 2016-016, mahigpit na pinagbabawalan ng mga kawani ng BFP na masangkot sa pagbebenta ng fire extinguishers maging ang pag-eendorso ng supplier ng firefighting equipments. Habang sa ilalim naman ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business Law ay dapat na makapag-issue ang BFP ng fire safety clearance at iba pang papeles sa loob ng 7 araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman sa mga motorista, nakaamba ang panibagong oil price rollback sa susunod na linggo matapos ang dagdag bawas sa presyo nito noong nakaraang linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, posibleng may tapyas na 20 sentimos hanggang 50 sentimos sa kada litro ng diesel habang maaaring walang paggalaw o may rollback na 30 centavos sa gasolina. Naglalaro naman sa 10 centavos hanggang 25 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Bunsod umano ito ng inanunsyo ng Saudi Aramco na leading oil exporter sa mundo na tataasan nila ang presyo sa kanilang mga buyer sa Asia dahil sa lumalakas na demand mula sa China at India. Dahilan din ito ang pagbaba ng produksyon ng OPEC noong Enero sa gitna ng mababang output mula Nigeria at Iran.
Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, masungit na panahon ang mararanasan sa Southern Luzon at Visayas epekto ng shear line. Asahan ang katamtaman hanggang sa malakas at kung minsan ay mapaminsalang thunderstorms sa Bicol Region, ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, buong Visayas at Dinagat Islands. Samantala, umiiral pa rin ang malamig na amihan sa Northern at Central Luzon. Magdadala ito ng may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin sa Aurora at Metro Manila. Sa rainfall advisory ng Pag-asa ngayong araw, may banta ng heavy to intense rain sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, gayon din sa ilang bahagi ng Samar. Malakas ng pag-ulan din ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Kabikulan at iba pang karatig na probinsya. Habang over the weekend, mabababad naman ang Quezon at Camarines Norte sa magdamagang pag-ulan. Iba yung pag-iingat sa banta ng flash floods at landslides. Samantala, tiniyak naman ng Energy Department ang sapat na supply ng kuryente para sa darating na halalan sa Mayo. At kasabay nito ang pag-arangkada ng Energy Task Force election. Ang buong plano ng ahensya para sa Desisyon 2025 ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle? Angel, pinagana na ng Department of Energy ang kanilang Energy Task Force election upang masiguro ang energy resiliency sa 2025 midterm elections. Sa mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at Defense Department, layo ng task force na panatilihin ang integridad at maayos na pagsasagawa ng halalan sa pamamagitan ng masusing paghahanda sa sektor ng enerhiya, bago, habang at pagkatapos ng proseso ng eleksyon. Inatasan ni Undersecretary Felix William Pentebella ang task force na tiyakin ang matatag at maaasahang supply ng kuryente, pati na rin ang sapat na reserbang fuel supply sa buong panahon ng halalan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng contingency measures upang matugunan ang anumang posibleng senaryo, kabilang ang mga aberyang dulot ng kalamidad. Upang mapanatili naman ang kahandaan, mananatili na naka-standby ang nasabing task force sa buong panahon ng eleksyon gamit ang isang centralized energy command hub upang masubaybayan at tugunan ang anumang issue na may kinalaman sa kuryente sa real time. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan, mahigpit ding nakikipag-ugnayan ang nabanggit na task force sa mga distribution utility at electric cooperative upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon. Tinitiyak din ng Energy Department ang maaasahang backup power sources. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Tiniyak din ng Department of Migrant Workers o DMW na aktibo itong kikilos at sasalo para sa mga mawawalang tripulanteng Pilipino habang nasa gitna ng kanilang serbisyo. Nagbabalik si Edniel Parosa. Tiniyak din ng Department of Migrant Workers o DMW na aktibo itong kikilos at sasalo para sa mga mawawalang tripulanteng Pilipino habang nasa gitna ng kanilang serbisyo. Nagbabalik si Edniel Parosa. Nakipagkita si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ng nawawalang seafarer na si Ralph Anthony Bobiles. Ito ay para siguruhin ang tulong ng gobyerno habang hinahanap ang Pinoy worker na napaulat pang missing noong Disyembre 5. Sinuspindi na rin ni Kakdak ang lisensya ng manning agency ng Deck Cadet na Parola Maritime Agency makaraang pumalyang i-report ang naturang pagkawala. Nabatid na patungong Baltimore, USA ang barkong Prestige Ace galing Mexico nang mangyari ang nasabing insidente. Pero hanggang sa mga oras na ito, pinagpapaliwanag pa rin ng DMW at Department of Foreign Affairs maging ang principal ship owner ng Panama flag na sasakyang pandagat. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga balita naman dito sa Kalakhang, Maynila, nagtamo ng mga galos sa katawan ng isang traffic enforcer ng Transportation Department Special Action and Intelligence Committee for Transportation matapos itong sagasaan ng isang motorcycle rider sa EDSA busway. Ang rider na nagpumilit tumakas nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang balitang yan sa pagtutok ni Val Gonzalez. Sugatan ng Lady Enforcer ng DOTR SAIC o Special Actions and Intelligence Committee on Traffic na nagbabantay sa EDSA busway matapos nabanggain ng tumatakas na motor rider. Sa report ng DOTR SAIC,
nangyari ang pagpasok sa EDSA busway ng motor rider na si Ino Deluta alas 6 kaninang umaga sa EDSA northbound sa bahagi ng Ortigas patungo ng White Plains, Quezon City. Sa kuha ng cellphone video ng SAIC, hinaharang ng mga lalaking enforcer ang rider pero humarurot ito palayo nang mapadako sa lugar ng lady enforcer na si Jennifer Salen na humarang din ay kanya itong binangga. Sabi ni Analea Potit Morales ng DOTR SAIC, hindi pa dito natapos ang ginawa ng rider dahil habang hinahabol ay pumasok ito sa bike lane. Dito sinagasaan ni Deluta ang isang matandang biker na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Na-turn over na sa LTO PCG Investigation and Detection Management Service Headquarter sa LTO Main Office ang rider na nakataktang sampahan ng patong-patong na kaso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi aalisin ang EDSA busway. Ginawa ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pahayag sa kabila ng statement ng ibang ahensya na posibleng ihinto na ang naturang programa. Ayon sa kalihim, hindi i-phase out ang EDSA busway dahil napatunayang epektibo ang hakbang sa pag-improve ng trapiko. Sinabi ni Bautista na pinag-aaralan na ng konsultant ng ahensya ang pagsasapribado ng EDSA busway. Binanggit ng opisyal na kung matutuloy ang plano, maaaring i-award ang kontrata sa 2026. Kamakailan na ipinahayag ng DILG at MMDA na aalisin na ang bus lane kapag dumami pa ang pasahero sa MRT3. Para naman sa mas ligtas at mapayapang komunidad, naglabas ng direktiba si Caloocan City Mayor Along Malapitan para palakasin ang police visibility sa kanilang lungsod. Asahan na rin daw ang mas madalas na pag-iikot ng mga pulis sa iba't ibang sulok ng Caloocan. Pakinggan natin ang report ni Edwin Duque. Inatasan kanina ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang bagong hepe ng Caloocan Police na palawakin ang police visibility sa buong lungsod ng Caloocan. Ayon sa alkalde, ito rin ang palaging hiling ng mga batang kangkalo na dagdagan ang mga umiikot na pulis sa mga parte ng dalawang distrito ng lungsod. Kinumpirma rin ang alkalde na kaya bumili ito ng mga patrol cars para palaging makapag-ikot ang kapulisan sa kanilang area of responsibility. Anya, anumang estado ng buhay, karapatan ng bawat batang kangkalo na mamuhay sa isang mapayapang komunidad. Tiniyak naman ang bagong hepe ng pulis na si Police Colonel Edsel Canals, hindi nito bibiguin ang nais ng ama ng lungsod. Katunayan na niya ay walang patid ang pagkakaresto nila sa mga wanted criminals at mga sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Canals, bukas ang kanyang tanggapan at mga police station para magbigay ng serbisyo sa mamayan na nais tumulog. Anya, sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Para sa MBC TV Network News, ako sa RS23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng pagkalas ng Estados Unidos sa pagiging miyembro ng World Health Organization o WHO, ay sumunod na ring umalis dito ang Argentina. Ang dahilan sa likod ng desisyong yan at iba pang mga napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod ng pag-aklas ng Estados Unidos mula sa World Health Organization o WHO, sumunod na rin ang Argentina na kumala sa nasabing Global Health Agency. Ayon kay Argentinian Presidential Spokesperson Manuel Adorni, ito ay dahil sa malalim na hindi pagkakasundo tungkol sa pamamahala ng WHO sa mga isyong pangkalusugan, lalo na noong panahon ng COVID-19 pandemic. Samantala, balita mula sa Amerika. Naantala naman ang biyahe na mahigit 100 pasahero sakay ng isang passenger plane sa Seattle-Tacoma International Airport. Ito ay matapos sa babangga ng right wing ng Japan Airlines 9201T jet, ang buntot ng eroplanong Delta Airline, habang ito ay nagmamaniobra sa runway ng paliparan. Ayon sa Federal Aviation Administration o FAA, wala namang napaulat na nasugatan at nagkaroon ng tigil operasyon sa mga flights ng airport dahil sa naturang aksidente. Nagpapatuloy ng investigasyon ng FAA kaugnay ng sanhi ng naturang insidente at wala pang komento mula sa Japanese Airline Company. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Love is in the air talaga ngayong buwan ng Feb-ibig para sa singer-songwriter na si Yeng Constantino. Ang OPM artist at kanyang non-showbiz husband nag-renew ng wedding vows. Ang kilig moments, panoorin sa aking showbiz report. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Muling sinelyuhan ng OPM singer na si Yeng Constantino at kanyang non-showbiz husband na si Yan Asuncion ang kanilang pagmamahalan. Bilang pagunita sa kanilang ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa, ang dalawa nag-renew ng wedding vows sa pamamagitan ng isang garden ceremony sa Antipolo. Present din dito ang ilang malalapit na kaibigan ni Yeng sa industriya gaya ni Samuel B, singers Eric Santos, Jason D, Kyla, Jonah, mag-asawang KZ at TJ Monterde, kaya din si Isabel Oli Prats. Punong-puno naman ng pagmamahal ang mensaheng ipinaabot ng Ikaw hitmaker sa kanyang partner na itinuturing ding best friend at nagbalik tanaw sa kanilang journey sa nakalipas na isang dekada. Real, raw, and unrelenting devotion nga kung ilarawan ni Yeng ang kanilang love story. Eksaktong Valentine's Day noong 2015 ang ikasal sina Yeng at Yan sa Hacienda Isabela sa Indang, Cavite. Bukod sa Ikaw, ilan pa sa mga kantang pinasikat ni Yeng mula nang unang makilala sa singing competition na Pinoy Dream Academy ay Hawak Kamay, Salamat at Chinito. Abangan sa aming pagbabalik. Mga magsasaka ng sibuyas sa Norte, dismayado na muling pag-aangkat ng sibuyas ngayong taon. Sa MBC TV Sports, mga kakatawan bilang flag bearers ng Pilipinas sa Asian Winter Games. Kilalanin. At sa Showbiz Spotted, abo ni Meteor Garden star Barbie Sue na iuwi na sa Taiwan. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasagip ng Philippine Navy ang isang Korean passenger vessel na nagkaroon ng aberya habang binabaybay ang karagatan ng Ilocos Norte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Ligtas na ang 9 na Pilipinong crew member ng isang South Korean passenger ship na nagkaroon ng aberya habang naglalayag sa katubigan ng Burgos, Ilocos Norte. Ito ang tiniyak ng Philippine Navy matapos nilang saklolohan ang naturang passenger vessel na nagka-mechanical malfunction. Ayon sa pahayag ng Naval Forces Northern Luzon, nag-issue ng emergency alert ang UDO Sarangwan nang makaranas ng malfunction alas 9 noong Miyerkules. Nakamonitor naman ang Maritime Situation Awareness Center North at Naval Monitoring Detachment Pasukin sa nasabing alert. At batay sa kalagayan ng UDO Sarangwan, hindi umano ito makapagmaniobra dahilan para agad na rumisponde ang command ng Navy. Idineploy ang BRP Nestor Reynoso o PC-380 na inescortan ang South Korean ship papuntang Saul, Pangasinan, kung saan dito ligtas na maayos ang aberya sa naturang sasakyan. Paninigurado naman ng Philippine Navy, wala namang naging problema at ligtas na nasagip ang 9 na Pilipinong crew member na lulan ng passenger ship. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lamang ang mga magsasaka ng palay ang umaaray sakaling dumating na ang mga imported na mga bigas na inangkat ng ating bansa. Lalo pat sasabay ito sa panahon ng anihan na ng ating mga magsasaka. Maging ang mga magsisibuyas dito sa bahagi ng Nueva Ecija at mga karatig lalawigan tulad ng Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan at hanggang sa Ilocos ay nag-aalala sa inaasahan na namang pagdating ng inangkat na toneladang red onion na may nasa 1,000 na tonelada naman na mga puti habang sa pula ay 3,000 tonelada. Bagay na simula na rin ng pag-ani ng mga magsisibuyas sa mga lalawigang nabanggit. Ani Israel Reguyal mula sa Bungabong Nueva Ecija na tinaguri ang Onion Capital of the Philippines. Labis na namang nag-aalala ang
muling pagbagsak ng presyo ng sibuyas. Ani Regoyal, marami pang sibuyas sa mga cold storage. Anya, matumal din daw ang labas ng mga nasa cold storage na mga local na mga inaning sibuyas noong mga nakalipas na mga buwan. Sa ngayon, matatandaan nga na umabot ng 700 kada kilo ang sibuyas noong 2022. Batay sa datos ng Bureau of Plant and Industry, ang buwan ng konsumo ay nasa 17,000 metric tons sa pulang sibuyas, habang nasa 4,000 metric tons naman sa puting sibuyas. Ito'y batay sa inventaryo ng Bureau of Plant and Industry. Tatagal hanggang sa katapusan ng buwan ng Pebrero ang mga imbak nito. Yan ang ating update para sa MBC TV Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan ng pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Provincial Government ng Northern Samar sa National Award bilang second runner-up ng Gawad ng Kahusayan sa Komunikasyon Pampubliko Province Level Category. Tinanggap mismo ni Northern Samar Governor during showan ng award sa PICC Manila. Ang nasabing parangal ay ginawa dahil sa pagpapatupad ng provincial government sa programa na tinatawag na Kauswagan Caravan, kung saan inihahatid mismo ng provincial government sa pamamagitan ng nasabing Kauswagan Caravan ang serbisyo patungo sa mga residente, partikular ang mga isolated barangays kung saan kaisa ang mga private sector at iba pang opisina ng gobyerno. Layunin nito na ma-address ang pangailangan ng mahihirap na barangay sa pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang programa ng nasabing provincial government at katatapos lang ng ika-34 na Kauswagan Caravan nitong buwan. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daddy's Girl, isang Shih Tzu ang kinaliwan online dahil sa tila pag-iwas nito sa mga halik ng kanyang fur mom. Pero kapag ang kanyang fur dad na ang manlalambing, aba, tila gustong-gusto ito ng fur baby with matching pagpikit pa. Ang nakakaaliw na video ng #Daddy's Girl, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Naging source of aliw ang hatid ang isang Shih Tzu na ito sa social media kung saan tila hindi niya favorite ang kanyang fur mom. Makikita kasi sa video ang binibigay na kisses ng fur mom na si Kim sa kanyang fur baby na si Octavia na parang ayaw tanggapin ng kanyang mga halik. Pero nung super dad na si Daryl na ang naglambing kay Octavia, ay di na siya tumanggi at may matching pang pagpikit. Ang tila favoritism na yan ni Octavia sa kanyang fur dad ay binansagan ng ilang netizens na #CertifiedDaddy'sGirl. Sa isa pang video na pinost ng Bellamy and family ay makikita namang nakahiga na si Octavia at sinubukan ulit itong halikan ng kanyang fur parents. Pero tulad sa nangyari sa naunang video ay umiwas pa rin ito kay Mommy Kim at tanging halik lang ni Daddy Daryl ang kanyang tinanggap at agwa pa rin itong dilaan ng cheeks ni Daryl. Ang ilang netizens relate rin kay Mommy Kim at nagiwan din ng nakatutuwa at aliw na comments. Ang naturang video na yan ay umabot na nga sa 2.7 million views na may 254,000 likes sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng sports, ipinakilala na sina speed skater Peter Grosclose at curling athlete Kathleen Duberstein bilang mga flag bearer ng Pilipinas sa opening ceremony ng Asian Winter Games mamayang gabi. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Pangungunahan ng speed skater na si Peter Grosclose at curling athlete na si Kathleen Duberstein ang delegasyon ng Pilipinas sa opening ceremony ng 2025 Asian Winter Games mamayang gabi. Matapos pangalanan bilang mga flag bearer ng bansa, sasabak si Grosclose sa short track speed skating event, habang bahagi naman si Duberstein ng women's curling team. Sumasabak din ito sa mixed doubles curling event kung saan kasama niya ang kaduwa na si Mark Angelo Pfister. Kabilang ang 2 sa 20 atletang ipinadala ng Pilipinas para sa Asian Winter Games.
kasama ang mga figure skater na sina Paolo Borromeo, Sofia Frank, Catherine Lim Katkay at ang duo na sina Isabella Games at Alexander Coravin. Gayon din sina Francis Cesarelli at Talula Prue ng alpine skiing, Latex Amihan Rabe ng freestyle skiing at Adrian Tongko ng snowboarding. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binawian ng buhay sa edad na 48 ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu noong 2 ng Pebrero. At makalipas ang ilang araw, naiuwi na ang Meteor Garden star sa Taiwan matapos itong i-cremate sa Japan. Narito ang report. Naiuwi na sa Taiwan ang abo ng Meteor Garden star na si Barbie Hsu. Kasunod ito ng biglang pagpanaw ng aktres na minahal sa kanyang karakter bilang sanchay dahil sa pneumonia habang nagbabakasyon sa Japan kasama ang kanyang pamilya. Batay sa ulat ng local media, Pebrero 5 nang dumating sa Taipei Songshan Airport ang ng yumaong aktres via private jet mula Haneda Airport. Sa isa namang pahayag na inilabas ng naulilang pamilya ni Barbie, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng nakiramay at sa pagmamahal ng publiko sa aktres. Bilang paggalang niya sa pagiging low profile ni Barbie, wala silang isasagawang memorial service. Kahapon lang din, naglabas na ng pahayag ang asawa ng Taiwanese actress, ang South Korean rapper na si DJ Koo, na aniyay na sa estado ng indescribable sadness and pain. May paglilinaw din siya tungkol sa usaping pera at mana. Ayon kay DJ Koo, ipauubayan nito sa kanyang mother-in-law ang mga naiwang ari-arian ng yumaong asawa at titiyakin ang kaligtasan ng mga naulilang anak ni Barbie sa pamamagitan niya ng legal na hakbang. Ang aktres ay may 2 anak sa una nitong asawa na si Wang Xiaofei, isang Chinese businessman. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Angelica Cosme. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.